Gabi iyon, sa isang garden bar kung saan ay may gigitong si Carmela. Unang dumating itong si Nasty na nasa isang sulok na ng lugar sa mga pagkakataong iyon, kung saan ay agad siyang natanaw ng kasintahan habang nagpe-perform ito. Nagtaka itong si Carmela na bakit naroon itong si Nasty at hindi man lang nagsabi sa kanya na pupunta. Pero lalong nadagdagan ng kanyang pagtataka nang sumunod na dumating itong si Warren at Jasmine. Kaya naman nang matapos ang kanyang pagkanta ay agad siyang nag-break para pumunta sa kanyang mga kasama. "Oh guys, anong meron? Nagawi kayo dito?" Agad na tanong nitong si Carmela. "Namimiss na kita eh. Bakit pa?" Nakangiting tugon nitong si Nasty. "Mukha mo. Kahapon lang magkasama tayo no?" Natawa naman itong sina Jasmine at Warren sa palitan na iyon ng salita ng dalawa. "Umupo ka nga muna. May mahalaga kaming sadya dito." Muling wika nitong si Nasty. At doon ay tuluyan ng umupo itong si Carmela dahil sa nararamdaman na rin niya ang pagiging seryoso ng sitwasyon, kung saan ay ito rin ang dating nitong si Kennedy. "Hello guys, pasensya na medyo late ako. Hinatid ko pa kasi si Anne." Agad namang wika nito at agad ding umupo sa isang silya. "Pinatawag ko kayo dahil sa isang bagay. 4 na taon nang nakakaraan nang mangyari ito, pero hindi pa rin nare-resolba ang isang misteryosong pangyayari. Patungkol ito sa mga nawawalang mga estudyante, quote-unquote, mga ghost hunters ng Rosario College. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung balita, dahil sobrang nakakapagtaka talaga ang kanilang pagkawala at hanggang ngayon hindi pa rin sila natatagpuan. Walang kahit anong bakas. Ang sabi, nag-ghost hunting daw sila. Pero ang malaking tanong ay walang nakakaalam kung saan. Kaya nga kahit ang mga otoridad ay hindi alam kung paano sisimulan ang pag-iimbestiga." Ito ang matamang pananalita nitong si Nasty at nakikinig naman ang lahat dito. Kung ganun, baka mahirapan din tayo sa kasong yan. Sabat naman ni Kennedy. "Hindi. Dahil may ideya ako kung saan sila nagpunta at kung saan sila naglaho." Muling tugon ni Nasty. "Sigurado ka ba? Saan naman yun?" Tanong naman ni Carmela. "Oo, nakakatiyak ako. At ang lugar ay ang mismong eskwelahan din nila." Oo, tama si Nasty. Matagal nang usap-usapan ang pagiging haunted ng Rosario College. Marami na rin akong nabasa sa mga misteryo sa eskwelahan. At ang alam ko nga, dati nang may mga nawawalang estudyante sa kanila. Pero dinidinay ito ng pamunuan ng paaralan. Ayon sa kanila, ay hindi naman daw sa paaralan nila nawala ang mga mag-aaral. Doon ay nagkatinginan silang lahat. Dahil bagaman ang inilatag ng mga impormasyon nitong si Nasty at Warren ay napakalinaw, hindi pa nga rin sila nakatitiyak sa mga tunay na pangyayari. Napakatagal nang nawawala ng mga estudyante, kaya kailangan na natin gumawa ng paraan para mahanap sila. Muling wika nitong si Nasty. Siguro nga'y kailangan na nating simulan ng pag-iimbestiga. Dahil sa tingin ko, ay maaari pang masundan ng mga pangyayari kung hindi natin malalaman ang tunay na kadahilanan. Wika naman nitong si Warren. Tama ka. At sa tingin ko,
Hindi rin pangkaraniwan ng pangyayaring ito. May bumabalot ditong supernatural. At iyon ang kailangan nating tuklasin. Muling wika nitong si Nasty. Natapos ang gabing iyon na nabuo ang kanilang plano at misyon. Halos 1 taon na rin ang lumilipas mula nang magapi nila ang mga tagawaksi. Muling naging normal ang pamumuhay ng mga detectives. Lalo na nang malampasan nila ang mga maling paratang sa kanila ng batas. Ito'y nang mapatunayang involved pala sa iba't ibang mga sindikato at mga maling gawain itong si Major Herrera na pangunahing tumutugis sa kanila. Kaya naman nagpatuloy din ang kanilang pagiging detectives para sa kapakanan ng mga nangangailangan ng tulong na may kinalaman sa kadiliman. At kahit papaulit-ulit silang malagay sa alanganin at sa panganib, ay hindi nila bibitawan ang sinumpaang tungkulin. Kinabukasan sa moonlight, agad sinalubong nitong si Melody itong si Nasty. Pagdating nito, "Insan, may nagpunta dito kanina. Reporter daw siya ng Oriental TV Network." "O bakit daw?" "Gusto ko daw interviewin eh." "Ano? Bakit naman? Patungkol saan?" "Di ko nga alam eh. At ang sabi, babalik daw siya bukas." Sa winikyang iyon ni Melody ay napakamot ng ulo itong si Nasty. Unay wala siyang ideya patungkol sa mga gustong malaman sa kanya ng sinasabing reporter. Hindi niya na lang ito pinansin at agad siyang dumiretso sa kanyang table para buksan ang kanyang laptop. Melody, tsaka nga pala ano nga palang balita kay Virgie? 3 araw na siya sa Baguio ah. Hindi man lang kasi sinisin yung mga message ko sa kanya. Ikaw naman kasi insan eh. Hindi mo binibigay sa kanya yung mga nire-request niyang kaso. Wala ka na bang tiwala sa kanya? Nagtatampo na yung tao sa'yo eh." "Hindi naman sa ganon insan. Kaso, masyadong mabibigat yung mga kasong nire-request niya. Delikado yun. Kami nang bahala dun ni Roman. Yun na nga eh. Kaya nga nagtatampo si Virgie sa'yo dahil sa ginagawa mong yan. Dahil nililimitahan mo yung mga magagawa niya. Hayaan mo na yun. Mawawala din yung inis nun. Tsaka hindi rin ako matitiis nun no. Naku, ikaw talaga insan no. Ang sabi niya pala, baka daw malaking sindikato ang involved sa pagkawala ng mga mamahaling koleksyon sa isang gallery na iniimbestigahan niya ngayon. At nahihirapan siyang kumuha ng mga impormasyon. Kaya nga natatagalan siya ron." Tugon naman itong si Melody. Napasandal naman itong si Nasty sa kanyang upuan at ginalaw-galaw ang swivel nito habang nakataas ang mga paa sa lamesa nang agawin ng kanyang pansin nang nakabukas na yung laptop sa mga sandaling iyon. Agad niya kasing naalala ang patungkol sa iniimbestigahan nilang kaso. Ang mga nawawalang estudyante. Ilang araw na niyang inaalam ang ilang mga impormasyon na bumabalot sa misteryo. Pero kulang pa rin ang mga ito. Samantala, ganon din itong si Warren. Patapos ang kanyang 2nd klase at nagkaroon siya ng kalahating oras na bakante, ay agad siyang nagtungo sa salidaklatan para halongkatin ang ilang mga lumang broadsheet. Sinisinop kasi ng eskwelahan na pinapasukan niya ang kahit pa mga lumang dyaryo. Unay nagbukas muna siya ng kanyang cellphone para alamin ang eksaktong petsa ng pagkawala ng mga estudyante na nakalagay sa kanilang group chat, at ang mga dyaryong malapit sa petsang iyon ang kanyang ina-request sa tauhan sa aklatan. "O ayan sir, 2 weeks after po yan nung nabanggit niyong date." Teka lang nga pala sir, para saan po ba yan?" Ito ang pahabol na tanong ng chinita at medyo tiyabing librarian.
May hinahanap lang akong editorial quotes. Mukhang matinding quotation yun, sir ah. Kailangan niyo pong pagtiyagaang hanapin ah. Oo nga eh. Sana nga makita ko. Salamat ah. Walang anuman sir. Muling tugon ng librarian. Agad namang inisa-isa ni Warren ng mga balita sa mga dyaryo. Makailang lipat ng pahina at makailang palit ng dyaryo. Pero wala siyang makitang kahit anong balita patungkol sa kanyang hinahanap. Napatingin tuloy siya sa kanyang orasan at napansin niyang mabilis na lumipas ang oras. 5 minuto na lamang ang nalalabi at magsisimula na ang kanyang susunod na klase. Kaya naman naisip niyang bumalik na lang sa ibang pagkakataon. Pero nang ililigpit na niya ang mga dyaryo, doon niya napansin ang isang article patungkol sa isang misteryosong pangyayari sa isang kolehiyo. At ito nga ang kanina pa niya hinahanap. At dahil nga wala na siyang masyadong oras, agad siyang nagtungo sa Xerox machine para gawan na lang ito ng kopya. Matapos ito ay mabilis niya ring isinaoli ang mga dyaryo. Lunch break nang tuluyan niyang basahin ang article. Doon niya napagtanto na nagkaroon pala ng news blackout patungkol sa di magandang pangyayari sa paaralan ng Rosario College. Agad naisip nitong si Warren na malamang ay natapalan ng pera ang ilang mga otoridad para hindi palakihin pa ang kaso. Nalaman niya rin sa article na isang mayamang politiko pala at negosyante ang may-ari ng paaralan at siguradong hindi ito papayag na maipasara ang eskwelahan. Sa tingin din ni Warren, kaya lang nakalusot ang article na hawak niya dahil hindi ito sa news section dumaan. Bagaman wala ring nabanggit dito kung saan nga ba talaga nawala ang mga estudyante. Bagkus ay pinakilala lang dito ang kanilang mga pagkakakilanlan at ang kanilang kinabibilangang grupo, ang Sanctuarium Spiritum. Kinabibilangan ito ng mga spirit questors mula sa iba't ibang kurso sa Rosario College. Wala ring nabanggit sa artikulo patungkol sa mga layunin ng kanilang samahan. Kaya naman questionable pa rin talaga kung anong dahilan ng kanilang pagkawala. Agad inilatag ni Warren sa kanilang group chat ang patungkol sa nabasang artikulo na agad din namang nabasa ng grupo. Walter Buencamino ang sumulat ng artikulong iyon. At nang hanapin ito ni Nasty sa Facebook, maraming lumabas na kapangalan nito hanggang sa makita niya ang isang broadcaster at sa tingin niya ay ito ang kanilang hinahanap. Lumipat na pala ito ng kumpanya sa isang radio station kung saan ay malapit naman ito sa universidad kung saan naman nagtuturo itong si Kennedy. Kaya siya naman ang agad na nagtungo sa lugar matapos ang kanyang shift. At ayon sa guard ay palabas na rin daw ang hinahanap niyang tao at hintayin na lamang niya. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay tumambad na kay Kennedy itong si Walter Buencamino. Sir, magandang hapon po. Ako po si Kennedy. Professor po dyan sa Doña Aurora University. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Direktang wika nitong si Kennedy. At nang mapansin nitong si Walter na nakikinig sa kanila ang gwardya, ay minabuti nitong bahagyang lumayo dahil nararamdaman niya na mahalaga ang sadya sa kanya ng kanyang kaharap. Bakit? Ano gusto mong malaman? Agad namang tanong ni Walter. Lumingali nga muna itong si Kennedy bago tuluyang nagsalita. Patungkol po sir sa Rosario College. Yung mga estudyante po nilang nawawala. Sa winikang iyon ni Kennedy ay tila nag-iba ang emosyon nitong si Walter. Patagal ko nang kinalimutan ang patungkol sa bagay na yan at ayoko nang pag-usapan pa. Pero sir, may gusto lang sana kaming malaman. Ano?
ilalagay niyo ulit ako sa alanganin. Sa winika ngayon ni Walter, itong si Kennedy naman, ang tila na pako. Sumama ka sa akin. Wika nitong si Walter. Sa isang maliit na kainan, doon nila tinuloy ang kanilang usapan. Kung uungkatin niyo ang kasong iyan, marami kayong makakabangga. Patagal akong nagtago at nawalan ng trabaho dahil sa takot sa kanilang mga pagbabanta. Kaya pakiusap lang, huwag niyo na akong idamay. Sir, hindi ka naman namin nadadamay. Magtiwala po kayo. Gusto lang namin makakuha ng ilang impormasyon pa. Alang-alang sir sa mga nawawalang estudyante. Alam namin na hanggang ngayon ay gusto niyo rin magkaroon ng kasagutan kung ano ba talagang nangyari sa kanila. Maraing wika nitong si Kennedy. Ang mga nawawalang estudyante dahil sa kanilang pagnanasang malaman kung saan napunta ang mga kapwa nila estudyante sa Rosario College, ay sila naman ang nawala at ayaw ng pamunuan ng eskwelahan na ilantad ang katotohanan na marami ng estudyante ang nawawala sa kanila. Kaya pilit nilang pinapalabas na hindi ito sa vicinity ng paaralan naganap. Pero naroon ako at isa ako sa mga naunang nag-hover sa lugar na iyon nang mawala nga ang mga estudyante at nakita ko pa ang mga gamit nila. Mga gamit para sa paranormal investigation. Pero agad itong idinispatcha ng otoridad para mawala ng ebidensya. Kung itutuloy niyo ang binabalak niyo, mag-iingat kayo. Maraming mata ang maaaring magmanman sa inyo. Ito ang wika nitong si Walter. Matapos ang mga usapang iyon, ay agad na ring dumiretso itong si Kennedy sa Moonlight kung nasaan naghihintay ang kanyang mga kasama. Doon ay alam na nga nilang pinagtatakpan lang pala ng eskwelahan ang pangyayari. Dumilim na sa mga pagkakataong iyon. Kaya naman doon na rin sila sa agency naghapunan. Ipinagluto sila nitong si Melody ng pansit at ng arroz caldo bago ito umuwi. Huling dumating itong si Carmela kung saan ay may bitbit pa itong gitara dahil kagagaling lang nito sa practice ng kanilang banda. Ang banda niya na bagaman indie ay nakikilala na rin paunti-unti sa mainstream ang kanilang mga kanta. Okay lang naman na yung kay Carmela dahil sideline lang naman niya ang musika at nakafocus pa rin siya sa kanyang pagiging psychologist at teacher. Ngayong alam na natin ang sekreto ng Rosario College, ang isa naman nating dapat alamin ay kung paano nawala ang mga estudyante. Isa man itong krimen o isang paranormal. Wika nitong si Nasty. Oo, dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang hinahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. At umaasa pa rin ang mga ito na buhay pa sila. Wika naman ni Warren. Pero kung involved dito ang mga otoridad, maigi rin na mag-ingat tayo at siguraduhin ng mga kilos. Dahil mainit pa tayo sa kanila, kakaabswelto lang natin sa mga kaso. Wika naman ni Carmela. Tsaka sa tingin ko, hindi lang tayo sa kanila dapat mag-ingat. Kailangan din natin mag-ingat kung anong meron sa Rosario College. Wika naman itong si Jasmine dahil alam niya na may kakaiba sa nasabing paaralan. Agad nilang pinagplanuhan ang gagawing pagtungo sa Rosario College sa gabi ring iyon. Matapos ito, bago sumapit ang hating gabi, ay wala na silang sinayang pang oras at agad silang nagtungo sa kinalalagyan ng paaralan. Dumaan muna sila sa harapan nito para alamin ng sitwasyon kung gaano ba kahigpit ang security. Nang makaramdam itong si Jasmine ng kakaiba at itim na kapangyarihan, napatingin tuloy sa kanya ang kanyang mga kasama dahil sa kanyang naging reaksyon. Bakit? Agad na tanong ni Warren. Tama ang hinala ko. May masamang espiritu sa loob ng paaralan.
Sa winika ngayon ni Jasmine ay lalong tumibay ang kanilang paniniwala na may lihim ngang nakatago sa paaralang iyon. Dumiretso sila sa likod para makaiwas sa mga bantay sa harapan, at dahil mataas naman ang pader, hindi isipin na may aakyat dito. Pero mabilis nila itong naakyat gamit ang kanilang hagdanan. At pagtapak ni Jasmine ay agad bumigat ang kanyang paglakad, at may kung anong tinig ang kumausap sa kanyang isipan. Umalis kayo rito. Umalis na kayo. Muli na naman tuloy na patingin sa kanya ang kanyang mga kasama. Hindi sila pwedeng magbukas ng ilaw dahil baka may makapansin sa kanila. Kaya naman sobrang dilim ng kanilang paligid na nilalakaran. Marahan ng kanilang mga paghakbang para wala ring makarinig sa kanila. At dahil hindi alam ng grupo kung saan sila pupunta, ay bahagya muna silang huminto. Naghihintay sila ng sasabihin ni Jasmine dahil ito lang naman ang nakakaramdam sa kanila. Kanina pa tayo naroon sa hinahanap nating lugar. Dahil ang kabuuan ng eskwelahan ay binabalot ng itim na kapangyarihan. Hindi ko lang ma-identify, pero nasa paligid lang ito. Muling wika nitong si Jasmine nang biglang kumurap-kurap ang mga ilaw sa gawing harapan ng paaralan na ikinagulat ng mga gwardya hanggang sa tuluyang mag-black out sa lugar. Agad namang nagtungo sa panel board ang guard dahil ipinagtaka nila na sa vicinity lang ng eskwelahan nawalan ng kuryente. Matapos tapatan ng flashlight ang loob ng box, ay napansin niyang nakababa ang lahat ng mga breaker nito. Anak nang, sinong nagbaba nito? Bakit binaba lahat? Akmang bubuksan na niya ang mga ito nang bigla siyang makuryente at mabilis na bumagsak sa lupa. At dahil sa tagal ng kasama ay nainip naman ng isa pang gwardya. Kaya naman sumunod na ito sa kanyang kasama para alamin ang sitwasyon. Bakit wala pa rin kuryente? Laking gulat niya nang makita ang kasama na nakahandusay na nakatapat sa bukas na panel, kung saan ay agad ding umagaw ng pansin niya ang isang itim na nilalang na nakatayo sa tabi nito. Doon ay nagitla siya at hindi makagalaw. Halos hindi niya rin magawang bunutin ang kanyang baril dahil sa takot, lalo na nang biglang napunta sa harapan niya ang itim na nilalang at sumukob ito sa kanya. Mabilis na nagbago ang itsura ng gwardya at umitim ang mga mata nito. Agad nitong binunot ang kanyang baril at nagtungo sa direksyon kung nasaan ang mga midnight detectives. Nasa mga oras na iyon ay marahan pa ring naglalakad hanggang sa makarinig sila ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanila. Nagulat na lang sila nang bigla silang barilin ng gwardya. Mabuti na lamang at walang tinamaan sa kanila. Agad silang napatakbo para iligtas ang mga sarili. Sinasapian siya. Sumapi sa kanyang itim na espiritu. Wika nitong si Jasmine. Maya-maya lang ay narinig na naman nilang papalapit ito sa kanila. Kaya naman inihanda nila ang kanilang mga sarili. Hanggang sa tumambad na nga ito sa kanila. At akmang magpapaputok ulit ng baril nang isang tali ang pumulupot sa kanya. At mabilis siyang hinatak nitong sina Warren, Kennedy at Nasty para maitali sa malaking puno. Nabitiwan din nito ang baril niya, kung saan maya-maya lang ay biglang lumabas sa bibig nito ang isang itim na usok. Ang itim na espiritu, wika ni Nasty. Susundan sana nila ito, pero bigla na itong naglaho. Narito lang siya, wika ni Jasmine. At yun naman ang biglang sulpot ng isa pang gwardya at aatake sa kanila.
Pero sinalubong ito ng baseball bat ni Carmela at mabilis itong bumagsak. Wala naman sinayang na oras itong si Jasmine at agad niyang isinagawa ang ritual sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Malakas ang itim na kapangyarihan nito, kaya naman nahihirapan din itong si Jasmine. Pero itinodo niya ang kanyang magagawa, lalo na nang mapansin niyang humawak sa kanyang kamay itong si Warren para gamitin ang kapangyarihan ng binhi. At doon ay tuluyang naglaho ang itim na puwersa. Laking gulat nila nang biglang magsipaglitawan ng iba't ibang mga simbolo sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Simbolo ng dark spell. At nararamdaman din ni Jasmine na nasa ilalim ng isang bagong gawang building ang nawawalang mga estudyante. Doon nila napagtanto na inialay pala ang mga ito sa puwersa ng kadiliman bilang pakikipagkasundo ng may-ari ng paaralan kapalit ng pagpapayaman sa kanya at ng karangyaan. Kinabukasan, agad pumutok sa balita ang nangyari sa Rosario College. Hindi na ito nagawa pang pagtakpan ng mga otoridad dahil mismong mga estudyante na at mga guro ang nakakita ng lahat sa umagang iyon. Wala ring kaalam-alam ang mga gwardya sa nangyari sa kanila dahil sa ang alam lang nila ay nawalan sila ng malay. Nagsulat din itong si Nasty sa ilang pader ng paaralan ng graffiti para ipaalam sa lahat ang lihim ng Rosario College at ng nagmamay-ari nito. At dahil dito ay wala nang nagawa pa ang pamunuan ng paaralan kung hindi bungkalin ang ilalim ng bagong gawang building kung saan sinasabing nakalibing ang mga nawawalang estudyante. At umambad nga ito sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga kaanak ng biktima sa sinapit ng kanilang mga anak at agad namang nakasuhan ang namamahala sa paaralan. Pansamantala itong ipinasara dahil sa investigasyon. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng katarungan at katahimikan ang mga namayapang mag-aaral ng Rosario College. Hindi talaga magbubunga ng mabuti ang sobrang pag-iimbot at kawalang galang sa kapwa. Minsan ang pagiging kontento sa kung anong meron ka ay mag-iiwas sa'yo sa mga maling desisyon sa buhay. Sana po ay wag nating hayaang daigin tayo ng inhustisya kung sa tingin natin ay nadadala tayo ng takot at hindi kayang manindigan. Manghawak lang tayo sa katotohanan. Papasalamat ako kay Kennedy ng Aurora University at sa kanyang mga kasama. Muli ako po si Walter Buencamino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun ang mga binitawang linya nitong si Walter sa kanyang programa sa radyo sa umaga ring iyon. Dahil nga nabalitaan na niya ang nangyari sa Rosario College. Bago naman magsara ang moonlight kinahapunan, isang lalaki ang humabol para mag-inquire dito. At dahil may natitira pa naman 15 minutes, ay pinagbigyan na rin ito ni Melody. May gusto lang po sana akong ipahanap po sa inyo eh. Sige po, ano po ba yun? Tao po ba yan? Hayop? Tanong ni Melody sa lalaki. Hindi po. Sementeryo. Isa pong nawawalang sementeryo. Matapos ang unang pakikibaka ng ating mga bida, anong mga adventure naman kaya ang naghihintay sa kanila sa pagsabak nilang muli at paglaban sa kapangyarihan ng dilim at sa iba't ibang mga elemento? Abangan sa susunod na episode ng Midnight Detectives.